Okay, so magandang araw po ulit sa inyong lahat dyan. Kung kayo ay nandyan sa Pilipinas, nasa ibang bansa, nasa ibang mundo, ayan, magandang araw po sa inyo. Lalong-lalo na rin sa ating mga kasamahan na mga OFW. So kung kayo po ay hindi pa nakakasupport o nakakapag-subscribe sa ating channel, ay huwag nyo na pong kalimutan na tayo po ay i-subscribe. So ngayong araw na po ito ay mag-reaction po ulit tayo. Ito ay tungkol pa rin sa TVJ or doon sa Itbulaga. Na kung saan nung isang araw ay kinansela na po ng IPO ang trademark ng Itbulaga na pinangahawakan ng Tape Incorporated. So ngayon, magbibigay lang tayo ng konting reaction tungkol naman doon sa press con ng TVJ kahapon sa TV5. So anyway guys, panood ko na muna to sa inyo and then bigyan natin siya ng konting reaction. Gaya nga nung sinabi ni Tito Joey, the important word is respeto. Pag naglabas ng desisyon ng korte, yung natalo pwedeng mag-apila. Yes. In the meantime, gagalangin mo ba yung desisyon o hindi? Di ba? So kung nag-aapila ka, tama, karapatan. Pero in the meantime, dapat bang galangin o hindi? Dapat bang respetuhin o hindi? So ang aming pakiusap, sana respetuhin. Ayan, so ayan guys, eto na tayo ulit. So anyway, nakita nyo yung maikling video na yan, yung clip na yan ano. So dito nabanggit ng ni Joey De Leon o ni attorney na yung salitang paggalang o respeto doon sa decision. Which is tama nga naman, dapat talaga ay sumunod tayo sa nilabas na desisyon ng IPO. Which is ang desisyon na yon ay yung i-cancela ang trademark ng Itbulaga na hinahawakan ng Tape Incorporated. So bakit nga ba kinansela at bakit pinaburan ang TVJ? Dahil nga dito sila ay nagpresenta ng katibayan na sila talaga kung saan nagsimula. Okay, kung paano nila nagawa yung titulong yan o yung pangalan na Itbulaga. Samantalang ang Tape Incorporated, wala silang enough evidence o wala silang enough na maipakita na talagang sa kanila nanggaling ang Itbulaga. So kaya ang nangyari, pinaburan at pinaniwalaan si Tito Vic and Joey na sila talaga ang nagmamayari. Kaya tayo, syempre, masaya tayo. Yun nga lang, tulad nga ng sinabi ni attorney na dapat irespeto ang desisyon. At malaya naman silang mag-file nga, di ba? Malaya naman silang mag-file ng appeal. But at the same time, dahil sa inilabas ng IPO, ang kanselasyon, dapat irespeto nila yon. Okay, dapat hindi nila gamitin. Kasi nga, cancel na. No? Irespeto nila, matuto silang magrespeto kung ano man yung desisyon ng gobyerno or ng IPO. Kung ang TVJ nga, di ba, kung titingnan ninyo, kung ang TVJ, nung umalis sila sa GMA 7, na hindi nila kasama o hindi nila naisama ang titulong Itbulaga, ay kumbaga nirespeto nila yon. Pero syempre, idinaan na nila yan, hinayaan na nila na ang lawyer o ang korte or whatever or ang gumalaw. Tumahimik sila, hindi nila pero syempre inilaban nila yan. Nirespeto nila yan na hindi nila ginamit ang Itbulaga. Kaya nga ngayon, di ba, makikita ninyo, EAT ang title ng kanilang programa. Ba, kahit na nga masakit sa kanila yung nangyari, na sila mismo ang may-ari, pero iba ang gumagamit, pero hinayaan nila. Dahil alam nila na lalabas ang buong katotohanan. At ito na nga yun, ang katotohanan, lumabas na. Ang totoong nagmamay-ari ng Itbulaga. Ngayon naman nila pinipigilan na mag-file ng appeal ang kampo ng Tape. Pero dito pa lang sa IPO, lumabas na kung sino talaga yung totoo.
totoong nagmamayari at walang iba dyan kundi ang TBJ, especially Joey De Leon, dahil siya mismo ang nakaisip sa pinaliwanag niya kung saan nangyari, kung saan ginawa. At meron pa nga doon sinabi, di ba? Sinabi doon na pinagpilian pa yata. Okay? Ipinrinsinta pa doon sa may-ari o kay Halos Host ano magandang gamitin. At yung Itbulaga din ang nagustuhan ng si Halos Host. And you know what guys, isa pa sa nagustuhan ko nung in-interview naman ang mga Dabber Cats, lalong-lalo na doon sa sinabi ni Jose Manalo na it's not about money. It's about pakikisama. It's about family. It's about pakikipagkaibigan. Magaling makisama. Kaya pinili nila na mag-stay. Pinili nila na sumama doon sa TBJ. At ganon din ang ibang mga staff nila na sumama sa kanila. Dahil nga sa pakikisama. At yun, sinabi nga niya doon na marunong sila suklian kung ano yung ibinigay ng TBJ. Tumatanaw lang din sila ng utang na loob. Which is napakalaking pasasalamat ng TBJ. Na hindi sila iniwan ng mga Dabber Cats. Sumama silang lahat. At nakita nyo naman pati ilang mga staff nila ay talagang naniwala sa kanila. Kaya hindi sila iniwan. Kaya napakalaking pasasalamat din ng TBJ sa Dabber Cats. Kaya ayan, sana magtuloy-tuloy na to. And nakita naman natin kanina doon sa Frescon, no, kinanta na nila, no, binanggit na uli nila yung Itbulaga. Napakasaya. Ang problema, yung kabilang istasyon, ginamit din nila. So ano ang sabi? Porni ng TBJ na wala na silang karapatan para gamitin dahil wala na sa kanila ang trademark ng Itbulaga. So sana nga daw ay marunong silang rumispeto ng desisyon. Kung ang TBJ ay inirespeto nila na hindi gamitin ang Itbulaga nung sila ay umalis sa GMA, so this time baligtad naman dahil wala na sa kanila ang trademark, so dapat irespeto din nila yon, huwag nilang gamitin. Pero nakita nyo, nag-live kahapon sa ang GMA 7 sa Itbulaga at ginamit pa rin nila ang salitang Itbulaga. So yan, tingnan na lang natin kung anong magiging update nila dyan, kung anong gagawin nila. But this time, ayan, masaya tayo, ako, masaya rin ako, at naibalik na sa TBJ ang Itbulaga. So anyway, hanggang dito na lang po. Subscribe na lang po kayo sa aking channel. Thank you. Salamat.